Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa kung kailangan nga ba nating magtiwala sa sarili natin, no? Kasi kadalasan sa atin ito yung pinaniwalaan natin, no, na kailangan nating magtiwala sa sarili natin higit kanino man, di ba? Pero magbabase tayo sa Bible guys, no, kung ipinag-uutos nga ba sa atin na kailangan nating magtiwala sa sarili natin, no? Basahin natin dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Diba, nakasaad dito, hindi sinabi dito na magtiwala tayo sa sarili natin, no? Kung hindi, ang nakasaad dito, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At huwag daw nating asahan yung sariling pangunawa natin, no? Meaning, kahit gaano pa man kagaling ang tingin natin sa sarili natin, kung maabilidad man tayo, marami man tayong kakayahan, or galing na galing tayo sa sarili natin, or tingin natin sobrang talino natin, or tingin natin kayang-kaya nating i-handle yung mga sitwasyon sa buhay natin, kaya nating i-handle yung mga problema sa buhay natin ng tayo lang. Bilang isang tao, hindi sapat yung pangunawa natin at hindi sapat yung kakayahan natin para makapagdesisyon tayo ng tama, para masigurado natin na hindi tayo magkamali ng mga choices at desisyon na gagawin natin sa buhay natin, no? Kailangan natin ng Diyos, nakasaad dito. Huwag daw tayong umasa sa sarili nating pangunawa, 'di ba? Kailangan natin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi bilang isang tao, hindi sapat ang kaalaman natin, 'di ba? Kung may alaman tayo, hindi ganun ka sapat yung kaalaman natin para pagtiwalaan natin yung sariling pangunawa natin, no? Alam naman natin na si God ay all-knowing God siya. Alam niya lahat. Hindi katulad sa atin na limited lang ang alam natin bilang isang tao. Kaya kailangan natin ng Diyos. Humingi tayo ng guidance kay God. Kasi kapag ganun ang ginawa natin, ida-direct tayo ni God sa path natin, no? At saka gagabayan tayo ni God sa mga decisions na gagawin natin sa buhay para hindi tayo magkamali sa mga decisions natin, di ba? Hindi tayo magkamali sa mga choices na gagawin natin sa buhay. Pero, ang realidad sa buhay natin ngayon, lalo na kapag tayo ma-pride tayo, nauunahan tayo ng pride, no? Hindi na tayo nagsisik ng guidance ni God kasi nga iniisip natin, magaling tayo, matalino tayo, di ba? Mahusay tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos sa buhay natin, kayang-kaya na natin ang buhay natin. Lagi pa nating sinasabi, ako pa ba? Di ba? Ganon kadalasan ang maririnig nyo sa mga tao na mayayabang, no? Pero, nakasaad dito, huwag daw tayong magtiwala sa sarili nating pag-unawa, no? Nakasaad pa yan dito sa Proverbs chapter 28 verse 26. "Whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered." Nakasaad nga dito kung sino man daw ang naniniwala sa sarili niyang pag-iisip ay isa daw tanga, di ba? At saka kung sino man daw ang lumakad sa mundong ito na may taglay na karunungan, ibig sabihin may taglay na karunungan sa mga salita ng Diyos, madideliver kayo sa kasalanan, hindi kayo magkakamali, hindi kayo magkakasala. Kung ang pamumuhay nyo sa mundong ito ay nagbabase kayo sa mga salita ng Diyos, kailanman hindi kayo maliligaw ng landas, hindi kayo magkakasala sa Diyos kapag ganito ang pamumuhay nyo, no? Kaya sana guys, no, tanggalin na natin sa mindset natin yung nagagaling-galingan tayo, no, na umaasa tayo sa sarili natin higit pa sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos kasi nga nakasaad dito, huwag tayong umasa sa sarili nating pag-unawa dahil hindi sapat ang pang-unawa natin, di ba? At saka bakit nga ba kailangan nating magtiwala sa Diyos higit pa sa sarili natin? Kasi alam naman natin na una na talaga dyan, alam natin na all-knowing God siya, lahat alam niya, di ba? Hindi limited ang kaalaman niya, kung hindi limitless siya, di ba? Kaya kailangan nating magtiwala sa Kanya dahil lahat ng kaalaman meron si God, lahat ng wisdom meron siya. Pangalawa naman dyan, si God ay perfect ang mga ways niya, di ba? Kung ano man yung mga paraan na ginagawa niya, perfect kasi hindi siya nagpapabigla-bigla ng pagdedesisyon, dumadaan sa process, no? Hindi katulad sa atin, na tayo ay mga impatience tayo, gusto natin agara na resulta, no? Gusto natin, makita natin agad ang result, kaya tayo nagkakamali kasi nga, madalian ang gusto natin, hindi na tayo dumadaan sa process. Bilang isang tao, ganun tayo, mga impatience tayo, gusto natin agara na resulta, di ba? Aminin na natin, marami sa atin ang ganito, no? At saka pangatlo naman, si God ay may pure heart, di ba? Malinis ang puso niya, at saka matuwid siya na Diyos, hindi katulad sa atin, mapanlin lang yung puso natin bilang isang tao, di ba? Madali tayong tuksuhin. Kadalasan sa atin ang laman ng puso natin mga evil desires, kaya talagang dapat ay huwag tayong magtiwala sa sarili natin kasi yung puso pa lang natin, evil desires ang gusto. Kaya, kung ayaw natin na mapahamak tayo sa mga decisions na gagawin natin, kumonsulta tayo sa Diyos, no? Ang tiwala natin, ibigay natin sa Diyos, no? At saka, pang-apat naman,
Si God ay hindi nagbabago-bago ng isip, no? Kung ano man siya noon, ganun pa rin siya ngayon, ganun pa rin siya bukas, no? Nakasulat nga yan sa scripture niya, I am who I am, di ba? Ibig sabihin, isa siyang Diyos na hindi nagbabago. Kung sino man siya noon, ganun pa rin siya ngayon, ganun pa rin siya bukas. Ang mga salita niya noon, ganun pa rin ngayon hanggang bukas. Hindi katulad sa atin na mga tao, tayo ay mga double-minded, di ba? Magdidesisyon tayo ngayon, bukas iba na yung isip natin, di ba? Nababago na yung desisyon natin. Halimbawa, nagdesisyon tayo ngayon, bukas binago na natin yung desisyon natin kasi nga marupok tayo, no? I-influensyahan pa tayo ng iba. Halimbawa, nagdesisyon tayo, hindi firm ang desisyon natin, tapos ininganyo tayo ng iba na hindi yan, mali yan, di ba? Nagpapatangay tayo sa desisyon ng iba, kaya talagang dapat huwag tayong magtiwala sa sarili natin dahil tayo ay double-minded, tayo ay mga marurupok, no? Hindi firm yung desisyon natin, hindi firm yung isip natin, no? Nagbabago-bago tayo ng isip, no? At saka, panglima naman, si God ay ang perspective niya or ang pananaw niya ay pang-eternal, no? Panghabang buhay, no? Hindi katulad sa atin. Ang pananaw natin nagbabase lang sa everyday life natin, no? Yung pang-araw-araw na pamumuhay natin, no? Kaya napakahalaga talaga na kumonsulta muna tayo sa Diyos, no? Ipagkatiwala natin sa Diyos yung buhay natin, no? Ipagkatiwala natin sa Diyos yung ang future natin, no? Ipagkatiwala natin sa Diyos kung ano man ang destiny natin kasi sigurado tayo na hindi tayo bibiguin ng Diyos kapag ganun ang ginawa natin, no? Kapag sa atin naman, na tayo na mga medyo mayayabang, no? Alisin na natin sa sarili natin itong masyado tayong tiwala sa sarili natin, masyado tayong tiwala sa kakayahan natin, no? Akala natin, kayang-kaya nating i-handle lahat ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. Kaya nating isolve yung problema natin na mag-isa sa sarili lang natin kasi nga ang yabang natin, no? Yung pride natin ang nagpipigil sa atin para huwag tayong humingi ng tulong kay God, huwag tayong humingi ng guidance kay God, no? Kasi nga ayaw natin na magpakumbaba sa Diyos, di ba? Kasi nga mga mayayabang tayo, no? Ang hindi natin alam, yung mga kakayahan natin ay kay God din yan galing, no? Kung ano man yung wisdom na meron tayo, kay God yan galing. Pero kahit pa man gano'n, si God ang nagbigay ng wisdom natin, si God ang nagbigay ng kakayahan natin, hindi pa rin sapat yan. Kailangan pa rin natin ng dagdag wisdom ni God, kailangan pa rin natin ng guidance ni God, kailangan natin ng tulong ni God para i-direct niya tayo sa path natin, no? Huwag tayong maligaw ng landas. At saka ano nga ba ang benefits na makukuha natin kapag ibigay natin yung tiwala natin sa Diyos, no? Una na talaga dyan, guys, no? Magkaroon tayo ng peace of mind at saka contentment. Kasi, di ba, kapag pinagkatiwala natin sa Diyos yung buhay natin, yung future natin, yung destiny natin, parang makampanti yung loob natin, no? Parang wala na tayong iisipin, magkaroon tayo ng peace of mind, makukontento tayo kasi alam natin na si God ang nagpapatakbo sa buhay natin, di ba? Diyos yan. Diyos yan ang nagpapatakbo sa buhay natin, kaya magiging makampanti yung loob natin, no? Makampanti yung isip natin, no? Kaya magkaroon tayo ng peace of mind at saka contentment. Pangalawa naman, kapag ibigay natin yung tiwala natin kay God ay, ano, no? Makakakuha tayo ng strength at saka hope, di ba? Kasi alam naman natin, nakasaad yan sa Bible na ang lahat ng umaasa kay God ay i-renew niya yung strength natin, di ba? At saka, ang lahat ng umaasa kay God ay may pag-asa kasi alam naman natin na si God ay God of hope. Ang lahat ng umaasa sa Kanya, talagang may maaasahan tayo, hindi tayo bibiguin ng Diyos, di ba? Kasi bawat isa sa atin na umaasa sa Diyos, may magandang plano si God para sa atin, no? Kaya pangalawa na benefits na makukuha natin ay magkaroon tayo ng strength at saka magkaroon tayo ng pag-asa, di ba? Kapag ibinigay natin yung tiwala natin kay God. Saka pangatlo naman, magkaroon ng purpose at saka meaning ang buhay natin, di ba? Kasi bilang isang tao na umaasa sa Diyos, na ibinigay ang tiwala sa Diyos, bibigyan ni God ng purpose ang mga buhay natin, bawat isa sa atin. At saka, malalaman natin kung ano yung totoong kahulugan ng buhay, kung ano nga ba ang meaning ng buhay, no? Tsaka kapag tayo, naging ganito, binigyan tayo ng purpose ni God, makakatulong din tayo para sa iba na mga naliligaw ng landas para makita din nila kung ano ang purpose nila sa buhay, malaman din nila kung ano ang totoong kahulugan ng buhay, no? Kaya napakahalaga talaga, guys, na huwag tayong magpabigla-bigla ng decisions na gamit-gamit lang yung sariling pag-unawa natin, no? Gamit lang natin yung sariling mga kakayahan natin dahil tulad ng sinabi ko, hindi sapat ang sariling pang-unawa natin, hindi sapat yung sariling kakayahan natin, no? Kailangan natin ng Diyos kasi tayo hindi tayo perfect. Si God lang ang perfect, kaya si God lang ang all-knowing. Tayo, limited lang ang kaalaman natin, kaya ibigay natin sa Diyos ang tiwala natin para makasigurado tayo na
talagang nasa tamang landas tayo, no? At saka alam naman natin na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Nagmamalasakit si God sa atin, may plano siyang maganda sa atin, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!